Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa araw na ito ay nakikiisa tayo sa mga Katoliko at Kristiyanong Koreano na gumugunita sa kanilang mga martir at mga santo. Sa pangunguna ni San Andres Kim Taygon at San Pablo Chong Hasang at mga kasamang martir. Noong mga 1800s, unang dinala ang pananampalatayang Katoliko sa bansang Korea. Pero ito ay humarap sa pag-uusig. Maraming mga Kristiyano ang naging martir ng pananampalataya. Kaya yung Korea nauna pa na magkaroon ng maraming mga martir, mga santo. Kaya nga di mabilang yung naging bayani ng pananampalataya. Kaya makiisa tayo sa bansang Korea. Ngayon ay lumalago sila sa pagdami ng mga Katoliko, mga Kristiyano, at hilingin natin na tayo rin ay maging matapang at matatag sa paninindigan natin bilang mga Katolikong Kristiyano. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming daan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ang aming buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo kina San Andres Kim Taygon, San Pablo Chong Hasang at mga kasamang martir na magpakasakit kay Kristo. Kaming mga mahihina sapagkat kami mga tao lamang ay tulungan mong makapamuhay ng matatag sa pananalig sa iyo. Katulad ng mga hindi nag-atubiling maghain ng sariling buhay. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo, ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita nino man. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog
upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kaniyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Alleluia, 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 Alleluia. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinhagang ito. May isang tao na lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan, at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba ay nalaglag sa matabang lupa. Tumubo at namunga ng tig-100 butil. At malakas niyang idinugtong, makinig ang mga may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamagitan ng mga talinhaga, upang tumingin man sila ay hindi makakita, at makinig man sila ay di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang dyablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak. Ngunit hindi ito tumimo
sa kanilang puso. Naniwala sila sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag. Tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit ng malaon ay nadaig na mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakinig ng salita. Iningatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y nagtsatsaga hanggang sa mamunga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Nagbigay si Jesus ng isang talinhaga at ipinaliwanag na rin niya kung ano ang kahulugan. Di ko na kailangan mag-homily. Pero bilang dagdag sa ating pagkaunawa dito sa Ebanghelyo, yung matabang lupa, yan ang ating pangarap. Yung matabang lupa kumakatawan sa puso natin, sa disposisyon natin. Gusto natin ang puso natin, pag hinasikan ng salita ng Diyos, ay talagang tumimo sa kalooban natin. At yung salita ng Diyos ay maisalin natin sa gawa. Kaya yung matabang lupa, yan ang ideal na makamit natin. Dahil yan ang pangarap natin, na talagang maging bukas na bukas ang puso natin sa salita ng Diyos at maging matapang na ito ay pamungahin. Pero kahit nakamit na natin ang matabang lupa, ay pwede pa rin tayong bumalik doon sa kondisyon ng lupa kung saan hindi makapamunga ang inihasik na binhi. Parang tayo pag nag-garden tayo, na matapos nating maayos ang lupa, pwede nang taniman, at nataniman na natin, nakapamunga, pero yung maayos na lupa, pwede na namang tubuan ng damo, kinalaunan. Pwede na namang magkaroon ng mga bato. Pwede na namang tumigas yung lupa, kaya hindi na uli matamnan. Kaya nga yung lupa na maganda na, pwede pa uling bumalik sa dati. Kung hindi tayo matyaga, kung hindi tayo maingat. Pwede rin tayong magpakakampante. Mabait na ako, namumunga na ako ng magagandang gawain. Ako ay matabang lupa na. Pero wag tayong magpakakampante. Kasi pwede na naman tayong bumalik sa dati. Pwede na naman tayong mahumaling sa kayamanan at mga alalahanin ng mundo na siyang kahulugan ng damo na tumutubo. Pwede na namang maging madamo ang lupa ng puso natin kung hindi tayo maingat. Pwede na namang maging mabato ang puso natin. Ibig sabihin nung lupang mabato, yung mababaw. Pag tinamad na naman tayong magdasal araw-araw, pag tinamad na naman tayong magbasa ng Bible araw-araw, pag tinamad na naman tayong mag-aral ng pananampalataya, bababaw na naman yung pananampalataya natin. Kaya nga pwedeng maging mababaw na naman, katulad ng lupa na mabato. Pwede na namang tumigas ang puso natin. Pwede na namang maging malapit tayo sa tukso ng demonyo. Yan naman yung unang uri ng lupa, na nung nahulog yung binhi, tinuka ng mga ibon. Yung ibon kumakatawan sa demonyo, na
inaagaw yung binhi ng salita ng Diyos para hindi tayo makatugon. Yan yung mga panahon na meron na namang mga tukso, meron na namang mga bumubulong-bulong sa atin na gumawa ng mali. Yung demonyo hindi titigil hanggat hindi na naman tayo bumibigay sa tukso na magkasala. Kaya dati nakapagkumpisal na tayo, maayos na tayo, sumusunod tayo sa Panginoon, tapos nagawa na naman natin yung dati nating kasalanan. Kasi nga, minsan nagpapakakampante tayo. Kaya nga kung tayo ay naging matabang lupa na, ang hamon sa atin, panatilihin yung ating magandang disposisyon. Huwag tayong tatamarin na magdasal na naman. May mga araw na parang wala tayo sa mood magdasal. Minsan ang tukso natin, bukas na nga lang ako magdadasal, wala ako sa mood ngayon. Pagka ganyan ang ginawa natin, bukas sigurado hindi ka na naman magdarasal. Yung demonyo umaatake. Kaya kahit wala ka sa mood magdasal, magdasal ka para mapanatili yung grasya ng Diyos. Tinatamad akong magsimba sa isang linggo na nga lang kasi umaambon. Yan ang sakit nating mga Katoliko minsan. Umulan lang konti, ayaw na magsimba. Sa isang linggo na uli, pag hindi ka nakapagsimba, lalo na araw ng linggo, naku, tuwang-tuwa ang demonyo. Kasi magiging malayo ang puso mo sa Panginoon. Pwede ka na naman, madali ka na naman na tuksuhin. Kaya nga kahit umuulan yan, inimbento yung payong para kahit umuulan, makarating ka sa pupuntahan mo. Konting tiyaga lang, maliban na lang talaga kung talagang bagyong-bagyo. Pero kung umaambon-ambon lang, huwag tayong tamarin ganapin yung ating tungkuling manalangin. Dahil diyan napapanatili yung matabang lupa. Lalo na yung pagbabasa ng Biblia araw-araw. Yung Ebanghelyo lalo na. Araw-araw meron tayong assigned na Ebanghelyo. Yun man lang ang pagnilayan natin araw-araw. Walang araw na hindi tayo nagnilay ng salita ng Diyos. Kasi pagkain ng kaluluwa, yung salita ng Diyos. Pag tayo hindi kumain isang araw, yung katawan natin panghihinaan na kaagad. Ganon din ang kaluluwa. Isang araw ka lang hindi makapakinig ng salita ng Diyos, nang hihina na kaagad yung iyong kaluluwa. Madali ka na namang tuksuhin ng demonyo. Kaya nga ang hamon ng Ebanghelyo natin ngayon, patuloy tayong magtiyaga, patuloy nating panatilihin yung pagiging matabang lupa ng puso natin. Wag na bibigay tayo sa katamaran. Wag na bibigay tayo kahit mga maliliit na tukso na magpabaya. Parang relationship. Yung relationship, araw-araw yan na pinapanatili, minemaintain. Minsang magpabaya tayo kahit sa maliit na paraan, tinake for granted yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin sa relationship, kahit yung mag-I love you ka lang, diba? Pag meron kang asawa, dapat ina-I love you mo yan araw-araw kahit isang beses. Pero minsan, tinetake for granted na mga mag-asawa at nauulit-ulit. Yung pagte-take for granted, pag sinimulan mo, mauulit yan. At hindi mo namamalayan, paulit-ulit mo na palang ginagawa yung pagpapabaya hanggang bumabaw na ang inyong relasyon. Ganon din ang relationship natin sa Panginoon. Yan ay araw-araw nating minemaintain. Madaling magkamit ng tagumpay, pero yung i-maintain mo, yung tagumpay mo, yan ang mas malaking hamon. At yan ang hamon ng ating pananampalataya ngayon. Panatilihin natin ang grasya ng Diyos
sa puso natin. Walang araw na magpapabaya tayo. Lagi tayong alerto. Lagi nating ginagawa yung mga dapat nating gawin para manatili ang grasya ng Diyos sa atin. Panatilihin nating matabang lupa ang mga puso natin upang araw-araw namumunga tayo ng mga mabubuting gawa na siyang kalugod-lugod sa Diyos. Tinuturuan tayo ni Kristo sa pamagitan ng mga talinhaga. Si Kristo ang naghahasik ng mga butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain sa pamagitan ng ating panalangin sa Ama. Ating itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa daigdig naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-100 ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating bansa naway maglingkod sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang salita ng Diyos sa ating buhay, naway huwag sakali ng mga hindi na itatamang mga ambisyon at pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway madama nila ang mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan, at kapayapaan sa kalangitan, at yaong mga nabibigatan sa pagdadalamhati, naway mapatatag ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Alalahanin natin ang mga kapatid nating humihiling na ipagdasal natin sila, lalo na ang mga may malubhang sakit at may mabibigat na pagsubok sa buhay. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating nasa online mass, nakikiisa sa misa natin ngayon, lalo ang mga may sakit at mga nakatatanda na nasa kanilang mga tahanan. Ipagdasal din natin ang kahilingan ng mga kapatid nating nag-aalay ng pamisa sa ating pagdiriwang ngayong umaga. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, alalayan mo kami upang mapanatili namin ang iyong grasya sa aming mga puso. Naway manatiling matabang lupa ang aming mga puso upang lagi kaming mamunga ng mabubuting gawa at ng pagmamahal. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Paghahanda ng alay ay narito po ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay
dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan, ang alak at tinapay ay bebendisyon na, anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang mga martir ay ginugunita, ang aming paghahain ay maging kasiyasiyan nawa sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikapagigindapat ng aming mga dalangin iniaalay. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Andres Kim Taygon, San Pablo Chong Hasang at makasamang martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigang ikay ipahayag kahit sila'y mamatay. Pagkat minarapat mong kanilang matularan ang anak mong naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa bigay mong lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng luwalhati ang langit at lupa, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad na mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y gunitain, sarili ay ilihain, bilang pagkain inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni na San Andres Kim Taygon, San Pablo Chong Hasang at mga kasamang martir, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Manalangin tayo sa ating Ama sa langit ayon sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Diyos, ikaw ang laging hanap. Loob ko'y ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aarugat. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo, kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari ang Diyos, siyang dahilan ang sa iyo ay nangako. Galak yaong makakamtan, ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umawit, umawit, umawit ako. Buong galak. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan ni Kristo, ay iyong pagbigyang sa pag-ibig niya'y huwag mapawalay kailanman. At ayon sa halimbawa ni na San Andres Kim Taygon, San Pablo Chong Hasang at mga kasamang martir na mga martir mong hinirang, kami naway magtagumpay alang-alang sa kanilang sa amin ay nagmahal. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin at pagpalain kay ng makapangyarihang Diyos,
Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kalakasan mula kay Kristo. Salamat sa Diyos. Hail Mary,